ang bakbakan sa pagitan ni Davos at Arthur Lewin. Dahil dito nga natin masasaksihan mga lods kung gaano nakalayo ang inimprove ni Arthur na hindi man lang ito gumamit ng sandata para harapin ng isang batang prodigy na kahit sa glazing pa lang ay parang kakainin ka na ng buhay. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan parang ang maluha si Tesha na napatanong, Arthur, ikaw ba yan? Habang nagulat ang lahat na nagtataka dahil sa nakikita nila parang kilala ng prinsesa ang taong nasa itaas. Bigla na lamang may tumalon na siyang ikinagulat ng mga sundalo dahil tumalon pala itong si Selby papunta kay Tesha na makikita mo talaga sa ngiti ni Selby mga lols na sobrang niyang na-miss si Tesha. Samantalang si Drogo ay itinuon niya ang kanyang espada na napatanong kung okay lang ba si Tesha. Kaya kaagad binalaan ni Tesha si Drogo na hindi masama si Selby at kaibigan niya ang magic beast na to. Hinanda ni Drogo ang kanyang sarili pati ang mga sundalo at sinabing, sino ka? Sabihin mo ang pangalan mo. Tumayo si Arthur at biglang tumalon, dala-dala ang kanyang espada na nagland sa bumabahang dugo ng mga magic beast. Kaya parang ang nakaramdam ng kakaibang takot ang ibang mage sa pagbaba ni Arthur. Habang si Drogo ay seryoso nang napatitig at biglang sinabi ni Arthur na hindi siya kalaban. In fact, isa siyang kakampi. Napangiti si Helen dahil sigurado siyang si Arthur ang taong ito na napasabing, Arthur, ikaw ba yan? Hindi siya makapaniwalang nagbalik na ang kaibigan nila. Kaya kaagad ngang niyakap ni Helen si Arthur at sumunod na rin itong si Jasmine. Samantalang si Stannard ay napaisip na siya pala yung laging ikinukwento sa kanila ni Tesha na si Arthur Lewin. Ngunit bakit may mali siyang nakikita? Dahil dapat daw masaya si Tesha ngayon. Biglang nagsalita si Drogo na sinabing ayaw niya sanang disturbohin ng reunion nagaganap ngunit may mga bagay kasi siyang dapat itanong sa taong ito. Nainis ngang tinanong ni Drogo kung ano ang insaktong nangyari dito. Bakit wala siyang natanggap na report na may sasali sa operations na kanilang gagawin? Sagot ni Arthur na sigurado siya na wala talagang report since kakarating lang niya, ilang oras lang ang lumipas. At hindi rin niya inasahan na dito siya mapupunta sa napakaraming magic beast. Hindi makapaniwala si Drogo na napatanong na ang ibig mo bang sabihin na mag-isa mong tinalo ang mga magic beast na nasa likod mo, pati ang S-Class mutant? Sagot ni Arthur, ano sa tingin mo ang nakikita mo? Habang ang mga mage na nasa likod ay napatanong sa kanilang mga sarili na papanong tinalo ng isang bata ang isang S-Class mutant. Sino nga ba talaga ang batang ito? Gaano yun kaimposible? At saka, bakit kakaiba ang aura ng batang ito? Bigla namang napatanong si Stannard na paano naman ang mga Beastcores, saan napunta? Sagot ni Arthur, patungkol naman dyan. Medyo may kalakihan din kasi ang appetite ng band niya para sa mga Beastcores. Kaya si Drogo ay hindi na naman makapaniwala kung papanong nakain ng maliit na yan ang lahat ng Beastcores. Biglang nakasense si Selby na may paparating at may isa pa palang magic beast na naiwan na biglang umatake sa likod ni Arthur na kahit si Tesha ay nagulat sa kanyang nakita at nakaramdam kagad ng matinding pag-aalala para kay Arthur. Subalit ipinakita na may tumalsik na kulay purple na dugo kung saan nakatalikod lang namang pinutulan ni Arthur ng ulo ang magic beast. Gumulong lang naman sa harapan ni Drogo ang ulo ng magic beast at kalmadong humingi ng sorry ang ating bida dahil hindi niya alam na may naiwan pa pala siyang isa. Nadagdag pa niyang na kung may mga katanungan sa kanya ang leader ng batalyong ito, kung maaari sana at least makapaglinis muna siya sa sarili at kumain man lang. Habang si Tesha ay nagbigay ng garantiya kay Drogo na siya at ang Twin Horn ang siyang mananagot kay Arthur. Sisiguraduhin daw nilang walang magiging problema kapag sila ang mag-e-escort kay Arthur pabalik sa base. Natugon pa ni Helen kay Drogo na kaibigan nga pala nila si Arthur. Kaya napangiti ang ating bida na nilapitan si Tesha para magpasalamat. Habang papauwi na sila sa base, sinabi ni Tesha sa sarili na walang duda na ang dumating ngayon ay ang kanyang childhood friend. Subalit may pagkabalisa pa rin siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Ilang taon na rin kasi mula nung huli silang nagkita at hindi niya na-imagine na ang kanilang reunion ay sobrang naiiba. At masasabi niyang hindi mapakali ang lahat sa biglaang paglitaw ni Arthur.
Alam niya na palaging may tinatagong sikreto si Arthur at ang mga ibinabahagi lang nito ay kung ano yung kinakailangan. Kaya hindi nga nasatisfied si Drogo sa sinabi ni Arthur. Pero alam niya na sapat na yon para makapagplano si Arthur sa susunod niyang hakbang. Umalis na rin si Helen matapos ma-disappoint ni Drogo sa pag-defend ni Helen kay Arthur. At makikita sa mga mata ni Tesha na may awkward siyang nararamdaman lalo na't matagal na silang hindi nagkita ni Arthur at nagsimula na ngang kumabog ang tibok ng kanyang puso na parang hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin o sasabihin na ngayon ay silang dalawa na lang ni Arthur sa tent. Biglang napangiti ang ating bida at napasabing matagal na rin hindi ba? Na-miss kita, Tesha. Parang ang nabunutan ng tinik sa dibdib si Tesha mga lods sa sinabi ni Arthur at kaagad niya itong niyakap at sinabing, idiot ka talaga. Na-miss rin kita, Arthur. Muling pinagsaluhan ng dalawa ang same feelings na nararamdaman sa isa't isa at hinawakan ni Arthur ang mukha ni Tesha na sinabing, iyakin ka pa rin hanggang ngayon. Tumalikod si Tesha na kunwaring nainis daw siya at sinabing marami na daw nagbago sa kanya at malakas na siya ngayon. Bagay na mas lalong nagpangiti kay Arthur dahil alam daw niya at gusto niyang ikwento ni Tesha ang lahat-lahat mula nung huli silang nagkita. Samantalang lumipat naman na eksena kina Stannard, Darvos at Karya. At sobrang ang na-amaze si Karya kay Arthur dahil kahit pa daw pagsamahin ng kanilang lakas, wala daw duda na makakalabas pa rin si Arthur na walang gasgas pagkatapos ng laban. Kaya napatugon nga itong si Darvos na yan daw talaga ang gusto niyang pag-usapan. Dahil hindi siya naniniwalang one-man person niyang si Arthur at papanong nagawa nitong talunin ng ganun karami at kalalakas na magic beast na siya lang mag-isa. Sagot ni Karya, nagsiselos ka lang. Natugon naman ni Stannard, selos o baka naiinggit. Biglang tumayo si Darvos at sinabing alam niya na kung ano ang gagawin niya. Hahamunin niya ng duel si Arthur. Kaya ang dalawa ay napasabi na lamang pakiusap, huwag mong gawin yan. Inis na napatanong si Karya na bakit lagi daw talagang sumusobra itong si Darvos. Isa lang namang simpleng tao si Arthur kahit gaano pa yun kalakas. Hindi ibig sabihin na mananalo ka agad siya sa digmaan na siya lang mag-isa. Wika ni Darvos na hindi daw niya kailangan ng awa ni Karya at hindi siya naniniwalang malakas yang si Arthur. Kung talagang na-wipe out daw nito ang buong mana beast pati ang S-class mutant, dapat daw nitong patunayan. Biglang nagsalita si Tesha na napasabing tapos na daw ang meeting nila sa loob. At napawave nga itong si Tesha sa mga kaibigan niya. Ngunit itong si Darvos ay napangiti na napasabing ito na ang oras. At lumapit kina Tesha at Arthur. At dito'y sinabi niyang Arthur Lewain, ako si Darvos Claril, ika-4 na anak ng House of Claril at formal na naghahamon para makipagduel habang ang dalawa niyang kaibigan ay natulala na lamang at napahawak sa ulo. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan nagsimula na nga nagduel ang dalawa at maraming ang fan si Darvos dito mga lods since kilala ang pamilya nito sa axemanship at mayroon din namang fan si Arthur, ang member ng Twin Horn, habang sina Tesha, Karya at Stannard ay nag-aalala para sa dalawa. Nagkaharap na sa gitna ang dalawa at napatanong nga itong si Arthur kung bakit siya hinamon. Alam niya na tinanggap niya na ang duel na ito, ngunit gusto niyang malaman kung ano ang rason. Sagot ni Darvos na gusto lang naman niyang ipagmalaki ang kanyang sarili bilang lalaki. At ang referee nga nila dito mga lods ay itong si Drogo na napasabing mag-refresh muna sila sa mga rules. Dapat striktong naka-augment ang mana sa katawan at ang unang sisigaw ang siyang matatalo. Napaisip si Drogo habang minamasdan si Arthur na mabibigyan daw talaga ng magandang laban ng batang ito dahil alam niya ang kakayahan ni Darvos bilang soldier at gusto rin niyang makita kung gaano kalakas itong si Arthur. Nagbigay na ng hudyat si Drogo at sa puntong bumaba ang kamay ni Drogo ay kaagad ngang nagdash si Darvos ng sobrang bilis papunta kay Arthur na parang kisap matang lumipat ng posisyon. Subalit parang hangin nga lang ang tinamaan ni Darvos mga lods dahil tumagos lang naman siya sa katawan ni Arthur na parang hindi niya namalayan kung umiwas ba talaga si Arthur sa atake niya dahil nasa same position pa rin ito matapos ang atake. Biglang napatitig ang ating bida dala ang napakamapanghamak na aura na parang ipinaramdam sa kanya na papatayin kita anumang oras na gusto ko.
Kaya parang ang pusang natakot itong si Darvus na kaagad umatras at dumistansya muna. Nagkatinginan sa isa't isa si Karya at Stannard na parang naguguluhan sa ikinikilos ni Darvus. At napaisip si Stannard na hindi niya pa nakita na naging ganito si Darvus dahil nung magkasama pa sila sa pagiging adventurer. Ilang beses niya itong nakitang pasimpleng pinabagsak ang isang A-class adventurer. At ngayon hindi siya makapaniwala na sa nakikita niya ngayon, for the first time, nakaramdam ng takot si Darvus. Napasigaw si Darvus na umatake at nag-unleash ng sunod-sunod na axe-style technique, combo attack towards Arthur. Ngunit parang wala lang ni Arthur ang lahat ng effort na ginagawa ni Darvus mga lods na pasimpleng iniiwasan ng sunod-sunod na atake kung kaya't nagawang masalag ni Arthur ang huling combo ng kanyang axe style at pasimpleng pinatikim ng isang kamaong coated ng mana na talagang nagpaatras kay Darvus at nagpanghawak sa kanyang bodega at napaisip siyang sobrang halimaw daw ng reaction ng kalaban niya. Ginamit ni Darvus ang axe para makakuha ng malaking bato sa ground upang ihagis towards Arthur at sinabing kainin mo to, na makikitang emotionless lang namang sinalag ni Arthur gamit ang isang kamao. Subalit ang batong yun ay panlinlang lang pala ni Darvus mga lods dahil bigla siyang sumulpot sa likod ni Arthur at nag-unleash ng axe attack. Ngunit gulat na gulat nga siya sa reaksyon ni Arthur nang bigla itong lumipat ng posisyon papunta sa kanyang likuran at napasyet na lamang siya dahil iniwanan lang naman siya ni Arthur ng tatlong atake sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at bigla na naman itong lumipat sa kanyang harapan at dito na nga ipinagpatuloy ng ating bida mga lods ang malagaro na atake na parang pinapatamaan ni Arthur ang iba't ibang bahagi ng vital points sa katawan ni Darvus. Hindi na nakagalaw si Darvus at kusa niyang nabitawan ng kanyang sandata at nanginginig nga itong biglang natumba, bagay na ikinagulat ng mga nanunood kung ano nga ba talaga ang nangyari. Narealize ni Karya na ang ginawa ni Arthur ay isang technique na pinapatigil ang pag-channel ng mana sa katawan sa pamamagitan ng pag-rapture sa mga vital points. Tugon ni Stannard na nabasa nga niya ang patungkol dyan. Ngunit supposedly, napoprotektahan naman ang mga vitals na ito tuwing nag-o-augment ka ng mana sa katawan. At dagdag pa ni Karya na sobrang liliit pa naman ang mga vitals na yun at sobrang hirap patamaan during sa laban. Habang si Arthur naman ay sinusubukan niyang tulungan sana si Darvus ngunit sinabi nito umalis ka, hindi kita kailangan dito. At dito'y napangiti nga itong si Stannard dahil sa tingin niya, nasaksihan nila ngayon ng isang kahanga-hangang bagay. Habang si Darvus naman ay napasigaw dahil hindi daw niya alam kung bakit hindi na siya nakakagalaw. Biglang napatugon si Varian na napasabing magiging okay ka rin mamaya, bata. Huwag kang magalala, hindi ba Arthur? Kaya nagulat nga ang lahat nang nakita nilang dumating sa kanilang kampo si Commander Varian. At napatanong din itong si Tesha kung kailan lang dumating ang grandpa niya dito. Habang si Arthur ay napangiti na lamang. At kasama pala ni Varian itong si Lord Aldir. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan muli nang nagkabiruan itong si Arthur at Varian sa loob ng tent. At hindi daw nagpaalam sa kanya ang batang ito na babalik na pala sa Dikatin. Habang napansin naman ni Aldir na malaki na ang ipinagbabago ni Arthur at Selvi. Napatanong ang ating bida na curious talaga siya kung paano nalaman ng dalawa na siya ay dumating na. Sagot ni Varian na nakatanggap ng mensahe si Lord Aldir galing kay Lord Wensam kaya nagpunta kaagad siya. Wika ni Aldir na hindi niya naisip na dito ipapadala si Arthur kung saan nakadestino si Tesha at pustahan daw na kagagawa nito ni Rain. Kaya sinabi ng ating bida na tama ang hinala ni Lord Aldir dahil ang sense of humor daw ni Rain ay hindi daw talaga nagmimintes. Dagdag pa ni Tesha na mas maganda daw ang ganitong klaseng pagkikita kisa sa makita nila si Arthur na nanghahanting ng S-Class Mana Beast. Tugon ni Arthur na wala naman siyang choice dahil sa pagdating pa lang niya, inatake kaagad silang dalawa ni Selvi ng mga Mana Beast. Kaya na-realize ni Tesha na totoo nga talaga ang sinabi ni Arthur kay Drogo. At napatanong si Tesha na paano naman daw sa loob ng pintuan. Paano daw napunta si Arthur sa loob ng pintuang yon? Ngunit bigla nga sinabi ni Varian na huwag muna ngayon Tesha dahil nagmamadali sila at marami pa silang kailangang i-discuss para kay Arthur. Sagot ni Tesha, so aalis na pala tayo kagad? Ngunit tugon ni Aldir kay Tesha, hindi ka kasama bata, maiiwan ka dito.
Kaya sinabi ni Tesha na kakarating lang ni Arthur, ilang oras lang ang lumipas ngunit kukunin ka agad siya. Subalit sinabi ni Arthur kay Tesha na mayroon din talaga siyang kailangang sabihin pabalik ng Dikatin. Sinabi ni Varian kay Tesha na kapag natapos ng maklear ang dungeon na ito ay makakauwi din naman ang lahat. Mayroon tong sariling laban si Tesha na dapat harapin. Siya at ang kanyang ka-team ay kailangan rin talagang maghanda at tandaan kung ano ang napagkasunduan nila. Kaya napaduko na lamang si Tesha at professional na nagsalute sa kanyang commander. Habang si Aldir ay binuksan kaagad ang tent para makaalis na kagad sila dito. At napansin din ni Aldir ang sobrang taas daw ng pag-improve ng lakas ni Tesha. At kung iisipin daw, ilang buwan pa itong na-in-charge sa loob ng dungeon. Kaya nagpasalamat nga si Tesha sa pag-appreciate ng kanyang master sa kanyang improvement. Bagay na hindi akalain naman ni Arthur nang tinawag ni Tesha si Aldir na master. Dahil hindi daw niya akalaing naging estudyante pala si Tesha kay Aldir at hindi yun isang simpleng bagay. Lumabas na ang lahat sa tent at nakita nga ni Arthur na ayos na ang kalagayan ni Darvus at nagkatinginan nga itong si Stannard at Arthur kung saan napatango ang ating bida kay Stannard at napasalute naman itong si Stannard upang magbigay galang kay Arthur habang si Darvus naman ay napa what the heck. Ano ro tong ginagawa ni Stannard? Bakit daw siya nagsalute kay Arthur? Kaya sinabi ni Stannard na ginagawa lang naman niya kung ano ang nararapat. Nagpunta na ang tatlo sa malaking gate at sinabi nga dito ni Arthur kay Selby na bakit daw hindi nakipag-usap itong si Selby kay Tesha kanina. Sagot na Selby na mga babae daw ay may tinatago ring sikreto. Tugon ni Arthur, so babae ka na pala ngayon. Kaya sinabi ni Selby na sosorpresahin na lang daw niya si Tesha sa susunod nilang pagkikita. At sa pag-apak nga ng ating bida sa gate mga lods papunta sa floating castle ay isang napakalaking bear ang bumungad sa harapan niya. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!